Hi guys, I'm back. So for today's video, another Japan haul. I'm already here in the Philippines. I've been to Osaka for the past 9 days. Osaka, Japan. So papakita ko lang sa inyo yung mga bagay na anek-anek na nabili ko in Japan. I'll try to tell you the price, pero actually hindi ko na maalala lahat. So this one is the first plastic bag. The second one, konti lang to. And then yung iba, I bought in duty-free. In Kicks duty-free. Pero, I'll show that to you later. So, start muna tayo with the first plastic. Okay, so try ko siya isa-isahin. So, una ito ay makeup. Pang makeup. So, ito, sobrang sikat nitong eyeliner na to. Alam ko, nagmahal na siya. Parang, nabili ko siya siguro 1,000 yen. Ayan, ito. And then, this one, mas mura. This one is an eyebrow pencil. Actually, hindi siya pencil eh. Alam niyo yung parang siyang gel, may pagka-gel din. Pero this one is 3-way. Kagandahan dito, ayan nakalagay siya parang number 1 pa siya in Japan. Kagandahan dito, meron siyang brush. Tapos meron din siya na parang yung dulo niya yung ginagamit for eyeshadow. Pero yun yung basically pangkalat niya. So, ayan, 3-way siya. Ayan, makikita nyo siya dito. 3-way. And also, ang kagandahan dito, iba-iba yung shade niya. This one is much cheaper. Parang siguro mga less than 700 yen each. So, ayan. And then, actually, ito, eyeliner ulit. Ayan. Kasi sobrang, kagandahan dito sa eyeliner na to. Tattoo eyeliner siya. Sabi niya ha, 24 hours daw to. Kayang tumagal. Waterproof din siya. Pero, matatanggal mo lang siya pag gumamit ka nung pang makeup remover. So, next naman is itong Fino. Sobrang famous niya. Not only in Japan, but also here in the Philippines. Ito yung kanyang hair mask. And then, ito naman yung kanyang hair oil. Actually, bago to. Hindi ko na fully maalala kung magkano. Kasi nung time na, nakita ko to, nagmamadali na ako. Nagmamadali na ako. So, hindi ko na fully maalala kung magkano. Pero for sure, syempre, mas mura to. Sa Japan than here in the Philippines. Tapos, meron din ako yung kilala na Tsubaki. Pero, nabili ko na siya dito sa Pilipinas eh. Pero, narinig ko na pag bumili ka ng parang set, hair shampoo and then conditioner, parang meron sila, sa Donkey to eh, parang nasa 300 isang set. 300 plus isang set. So, sobrang mura nun. Kasi, yung mga set ng Tsubaki na shampoo and conditioner, parang nasa 700 to 900 pesos. Pag chinek nyo rin siya sa TikTok, ganyan, TikTok shop or TikTok live, sobrang mahal ng Tsubaki na shampoo. Tapos mabango din siya. Actually, yun yung gamit ko ngayon. Kaya hindi ako bumili na masyado ng mga shampoo and conditioner. Tsaka sobrang bigat niya sa bag, sa luggage. Sobrang dami ko kasing napamili. Tapos ito naman, yung Biore at saka yung Perfect Whip. Yung Perfect Whip, sobrang sikat din siya na parang facial wash in Japan. Ito parang collab to with ano nga to? Yung sa army. Yan. Collab sa kanila. And then, ito naman, I tried this. Hindi ko alam kung maging effective siya for me. Pero, alam nyo guys, sobrang mahal nito pag dito nyo sa Pilipinas binili. Tapos, ito, parang siya. Binasa ko na lang siya. Alam mo yung kinuha ko na lang siya doon sa pinagbilan ko doon sa drugstore, pero actually hindi ko alam yung effect niya. Pero hindi ko kinuha yung basic one. Ito kasi parang may sinasabi siyang corrector, something ganon. Parang shade corrector, kung para sasabay yung kulay niya, kung ano yung skin tone mo. Ganon siya. So, dahil ang hirap pumili ng, meron siya tone up UV. Basically, sunscreen siya, pero sasabay siya kung ano yung kulay mo. Parang ganun yung nabasa ko online. Pero you can check also, no? Pero ito alam ko, parang, kano nga ba ito? Parang less than 2,000 yen. Or mga 2,000 yen. And this one, ito medyo mura lang siya. Yung Perfect Whip na facial wash. Siguro to mga 800-ish yen. Basta less than 1,000 yen itong Perfect Whip. Pero may mga nakita rin akong Perfect Whip na
Yung basic lang, hindi yung ganito. Pero feeling ko ito yung bago niyang packaging, yung may collab. Yan. This one naman is Nivea lotion. Ito ang favorite skin lotion kasi sobrang lambot niya sa skin. Though, pag nandito ako sa Philippines, ito rin ang binibili ko. Pero hindi ko alam. Baka may pagkakaiba pag Japan gawa or Japan brand. I don't know. And this one is very effective for like mga skin rashes, mga ganun. Anything na makate or parang pantal-pantal sa skin, sobrang bilis niyang natatanggal. And also, mawawala yung parang mga mark, parang parang kumbaga, di ba pag nagka-rashes, minsan nagkakaroon siya ng, mag-leave siya ng parang mark. So, pag ito ginamit nyo, kahit yung mga marks mawawala. So, this one is very nice product. Meron pang isang ganito, ang pangalan niya parang AD. Maganda rin yon. Pero sabi nung mga Japanese na nagbebenta dun sa drugstore, this one is much effective daw. Mas mabilis yung effect. So, itong mga to is ito medyo mahal eh. Parang, siguro mga 1.5 yen. Something. Tapos ito, mga 1,000 yen. Mahigit. This one naman, ito yung magiging best friend nyo pag punta kayo ng Japan. As in, siguro parang mga second day pa lang. Bumili na ako. Sobrang sikat nitong mga to. Ito, this one, pag ito yung binili nyo, ito yung hot. Pag in-apply nyo siya yung patch na to is hot. Pero actually, meron din siya yung cold. So, ito, sabi nila, is sobrang effective, sobrang bilis. But actually, this one is nice din naman. Ito, pag isang box, kasi naka-box to, tapos meron din silang binibenta na parang, ito kasi marami siyang parang sachet inside. And in each sachet, parang, if I'm not mistaken, baka mga 3 pieces or 6 pieces inside. So, this one is mas mahal. Siguro parang mga 2,000 less yen siya. Pero pag yung per pouch ang bibilin nyo, siguro mga nasa, iba-iba kasi yung price niya eh. Pagka may mga 498 yen. So, titingin lang kayo ng mura. And then, this one, parang mga nasa 598, mga ganyan. 598. So, kung ito kunin nyo or ito, for me, panalo. Ito kasi, mas okay siya for legs use. Pero kung sa body, ito, mas maganda. Ito, mas piliin nyo. So, ito naman, unwrap natin pa. Actually, ngayon ko lang siya binuksan. Pero, I bought this I think, sa big camera ko to nabili. Actually, I'm looking for Dyson. May Dyson sila, but the problem is that 100 volts lang. So, akala ko talaga makakabili na ako ng Dyson doon kasi sobrang mura, day. Yung mga air straightener, basta yung gano'n, yung pang-straight ng buhok, doon 18,000 pesos lang, day. Tsaka yung kanilang parang set, parang nasa 22. Ganyan, more or less. But this one, it also works the same. This one is a Japanese brand. I asked naman si ate, anong magandang brand nyo for parang This one is parang blower siya. It's using air. Ayoko lang kasi nung direct heat sa hair kasi ang bilis na makasira. This one is parang 2-in-1 siya. Blower and straightener, and at the same time, meron siyang attachment. 2 piraso siya eh. Yung attachment naman niya is pwede mo siyang gawing hair curler. So, it's very nice. And it's very cheap. Parang nabili ko lang siya ng 8,000 plus yen. So, convert na lang, guys. Ito yung brand niya. Another thing that I bought sa big camera, this one is an automatic toothbrush from Oral-B. Napansin ko lang, guys, sobrang mamahal ng mga automatic toothbrush sa Japan. As in, sobra, ginto. May mga nakita pa nga ako doon, 32,000 yen, 68,000 yen. Like, what? Ganon. Pero ito, mura lang to. Siguro mga nasa 3,000 to 4,000 yen. And then, syempre, bumili na rin ako ng pamalit doon sa kanyang mga bristles. And then, ito is battery operated. So, medyo mas mura. And yun. Those are the things that I bought in the drugstore and big camera. I'll
do another video sa nabili ko naman sa Kicks Duty Free. Now, I'll be showing you the things that I bought in Kicks Duty Free. So, syempre, hindi naman mawawala na dumaan tayo ng duty free pag pauwi na tayo, 'di ba? So, mostly nang nabili ko ay perfume and food. So, yung perfume that I bought is this one. This is Twilly by Hermes. So, this is an Hermes perfume. Ang kagandahan dito ay parang siyang bundle. Ayan siya. So, ito yung Twilly signature scent. Sobrang bango nito. And then, it's only 50 ml. Pero meron siyang kasamang hair mist. So, ayan. So, aside sa pabango mo, pati buhok mo. 'Di ba? Ang bango. Hermes siya, B. And then, napansin ko lang, no? We know that Hermes is really expensive. But, sa Kicks Duty Free, or maybe specifically in Japan, hindi ko alam, pero ang mura ng perfume nila. For me, it's still mura. You can research kung magkano ang Hermes Twilly ng per bottle. Pero, ang mura niya, basta ang mura niya sa Japan. Basta nasa less 20,000 yen less. Mga ganun lang siya. And then, sobrang sweet nila. Sobrang sweet ni ate. Kasi binigyan niya ako ng freebie. This one is a freebie. Parang 7.5 ml ano rin siya, perfume. Yung isa na inamoy ko na actually parang gusto ko rin siyang bilhin. Pero sabi ko, pipili na lang ako. Pipili na lang ako. Pero binigyan niya ako ng freebie. This is also an Hermes perfume. And, eto, hindi ko naman plano talaga bumili ng isa pang perfume, be. Pero this one caught my eye. Nasa special offer siya. This one is, Lanvin. This is Eclat. Eclat? So, this one is Lanvin, Eclat, or Eclat, Sheer. Ito naman, fruity floral scent siya. Actually, both of this, medyo ganun kasi ang aking taste pagdating sa perfume. Gusto ko yung medyo sweet, alam mo yun, sweet and the floral scent. This one, sobrang mura ko na lang na nabili. Siguro, ano lang siya, mga 8,000 yen below. So, napakamura nun. Siguro in peso, mga 3,000 na lang siya. Diba? Tapos 100 ml siya. But this one is EDT or Eau de Toilette. Meron kasi na Lanvin na ganito na Eau de Perfume. So, pero this one is EDT. Pero long-lasting naman yung kanyang scent. Pero actually, I was not able to smell it sa Kicks Duty Free, sa may Osaka Duty Free. Kasi, meron siya doon na meron silang iniwan doon na parang pwede mo amoyin kasi parang paubos na yung amoy. Pero anyways, okay lang kasi sinearch ko siya. Kung talagang kayo, bibili kayo ng perfume tas you don't know the scent, you can also search online kung ano yung notes niya. You can search the notes. So, yung kanyang smell notes pa yung term nila doon. So that you'll know basically kung anong amoy niya. Kung if you haven't like smell it before, yun yung pwede niyong gawin. You can search it online. And then this one is Tokyo Milk Cheese. Tokyo Milk Cheese naman, ito ay favorite kong snack na kinakain together with like coffee. Sobrang sarap niya. Meron din naman tayo nito sa Pilipinas, pero mas mura lang siya dun. So, itong box na to is around, 1,200, 1,300 yen. So, in peso, nasa 600 siya. Pero, dalawa na. Alam niyo yung parang isang box na gano'n na pahaba, na dito sa Pilipinas, parang nasa less than 500. Doon siguro mga 550 to 600 pesos. When you convert it. This one is my favorite. Actually, I also bought Royce. Ang mura ng Royce sa Japan. Siguro, 800 yen. Yun, 800 yen siya. Yung isang box, yung alam niyo yung famous na, what do you call this? Na Royce na flavor. Wait, let me get it. So anyways, kinuha ko siya sa ref. Kasi, pag binili niyo to sa duty free, ano siya,
naka-ref siya or naka-freeze. Hindi yung freezer, parang ref lang naman. Just to maintain siguro ko yung itsura niya. Tapos, pag bumili kayo, may pa ganito siya. Parang, yan, may pa dry ice. I don't know, parang may pa ice na ganyan. Tapos, ganito. So, I bought 2 flavors. Actually, gusto ko nga mag-hoard, pero kanino ko ibibigay? Hindi naman ako masyado mahilig mag-chocolate. So, I bought, ito yung famous milk chocolate. Guys, 800 yen. 800 yen. That's approximately 350 pesos. So, ganun na lang siya. Pero pag sa Philippines, magkano nyo to binibili? Sige, sabihin nyo in the comment section. Pero ako, ang pagkakalam ko, baka mga 600 yen. Here in the Philippines. And then, I bought matcha and then milk chocolate. Actually, 3 flavors siya. Yung isa is mild sweet. Ang pangalan niya. Parang ganun. Pero, I chose this 2. Ayan. Actually, 4 yung binili ko. I don't know why. Anyways, yan siya. Mura ang Royce in Japan. So, pwede niya rin siyang pangpasalubong. Common kasi na pinapasalubong ay yung Tokyo Banana. Pero, I'm not a fan. Pero before, I'm buying that. Pero, yun lang. Hindi lang ako mahilig sa banana. So, I'd rather choose ito, si Milk Cheese Factory. Tsaka ito. Ito yung mga favorite kong pasalubong from Japan. Okay, so the last thing that I'll show you, disclaimer lang, hindi ko siya nabili sa duty free. Nabili ko rin siya sa pre-loved, yung mga pre-loved items in Japan. This one is a watch. And, sobrang ganda nito, guys. Galing siya sa mga pre-loved store. I think this one, I bought it in Daikokuya. This one is a Bulgari watch. And this is a class A. So, sabi ko, in my previous video, you always need to check if the thing that you'll be getting or buying, most especially the second hand ones, dahil transparent naman sila, they'll tell you what year nilang what year nabili or anong year nabili, and then may mga kasama pa siyang box and authentication. And with this one, may kasama tong warranty. This one is a Bulgari watch. Ayan. May kasama siyang warranty, may kasama siyang box. Let me show you how it looks like. Ayan siya. So, ito yung kanyang authentication na it's a real Bulgari watch. Okay? And then, it looks like this. It's so nice and pretty. This one is a Bulgari watch. Ayan. And then, they can adjust it for you. Okay? They can adjust it for you. Once, of course, na nabayaran nyo na siya. I cannot reveal the price. I don't want to. Okay, pero so for me, it's super worth it. Hindi ko lang siya nasama dun sa Japan haul ko na kasama ng mga bag, yung mga Gucci, Louboutin bag ko na binili ko rin in Japan, in around Shinsaibashi area. So, ang kagandahan lang kasi Shinsaibashi, magkakatabi ang mga pre-loved luxury items store doon. So, mas madaling pumili. And by the way, guys, tip lang, pag bibili kayo ng mga second-hand items, always check kung anong class. Always check yung mga authentication kung meron man. And then, mag-scout muna kayo before buying things. Okay? That's it for my things that I bought in Japan. Thank you guys for watching. Bye!